Hello guys, good morning. Ito, papunta kami ngayon ng San Mateo sa radio site namin para mag-maintenance. Natuloy din kami dahil maraming inabot na na pumipigil sa amin. Puro bagyo, ulan, hindi pwedeng umakyat dahil mahirap umakyat pagka maulan. Kasama ko si Sir Mark, si 555. Ayan, kasama namin sa Vertex. Papunta kami ng bundok para makyat at para malaman din namin ano yung issue ngayon doon sa mga bikers na hindi raw muna pinapayagan umakyat doon para mag-hiking dahil may issue. Isa yan sa aalamin natin. At i-check din namin kung kung okay na yung mga ginawa ron na sinira ni Bagyong Ulysses. See you there guys. Nandito na kami ngayon sa Quezon Memorial Circle. Lalampas lang namin ang elliptical. Mga ilang minuto lang siguro nandun na kami sa San Mateo. Lagi namin inaagahan ng pagpunta sa site pagka magme-maintain kami o kaya magsa-site visit. Mas maganda kasing umakyat ng hindi pa masyadong mainit dahil nakakahingal din at matatarget yung inaakyat sa bundok para makapunta sa para makarating sa radio room. Hey guys, see you at San Mateo. Guys, nandito na kami sa kahabaan ng Batasan Hills. Konting minuto na lang malapit na kami sa San Mateo Road. Ito nga yung San Mateo Road guys. Dati maraming bikers na makikita ka rito na makakasabayan mo habang tumatakbo ka, especially during Saturday at Sunday. Dahil yung iba pumupunta sa may Timberland, yung iba naman sa may Shotgun Trail. Pero mismo rin sa may Mount Mataba, marami rin na bikers na nagpapahatak paakyat para makapag-ramp sila pababa. Okay, mamaya guys, pakikita ko sa inyo yung mga tinatakbuhan ng mga bikers. Dahil nga may issue daw ngayon, napabalita na may issue ngayon dahil sa mga ng bikers, ang community ng Timberland at Mount Mataba naglagay na restriction. Kumbaga ibinawal muna sila ngayon para umakyat dun dahil nga raw nagkakaroon ng maraming kalat na hindi dapat nila ginagawa. Eto sa wakas, nandito na kami Ampib Puno kung tawagin nila to Malapit-lapit na talaga to sa target area namin. Naghahanap kami ng mga kainan. Sarado pa lahat ng nadaanan namin. Ayan, mapapansin nyo guys, may mga mangilan-ngilan na biker na paakyat. Hindi lang natin sure kung saan sila, kung sa Timberland lang ba o sa may Patiis sila tatakbo. At ito, papasok na kami sa may papuntang Timberland. Yan guys, ang nasa site na yan, mapapansin yan yung sementeryo nila dito. Yan sementeryo yan. mapapansin nyo visible na rin yung
area namin na Mount Mataba. Yan ang aakyatin namin mamaya para makarating sa radio room. Samantala naghahanap kami ng mga kakainan para makapag-almusal bago kami tumuloy sa bundok. Medyo rough road yung dinadaanan kaya medyo matagtag. Visible na yung target area. Ayan nga. At medyo nalulubak-lubak kami dahil sa dinadaanan. Ayun guys, yan yung taakyatin namin mamaya. Yan, nakikita nyo yung bundok na yan. Wala pa kami sa nandito pa lang kami sa may pinakabukana na tinitigilan namin pagka kakain kami. Ayan. Paparada lang muna kami para makapag-almusal. Ito, mag-aalmusal muna kami. Ayan, order muna kami ng kape. Yan yung kasama ko na aakyat mamaya. Magkano? Sir, ano sa'yo, sir? Mami? Mami, Okay. Isang mami, sa akin ano na lang, cup noodles na yung seafood, hindi maanghang. Cup noodles na lang tayo. Yung cup noodle na lang daw, dalawa. Ayan nga guys, mag-aalmusal muna kami bago kami umakyat. Actually pag akyat namin dyan, hindi naman agad na nandun agad kami sa site. Sige po, bulalo na lang. Dalawa. At sabi nga ng may-ari ng tindahan, sa may shotgun trail ibinawal na yung mga bikers. Hindi lang natin alam kung sa Mount Mataba pinapayagan sila. Sir, tanong lang saan kayo umaakyat ngayon? Sa Mount Mataba nakakaakyat pa kayo? Sa Timberland kayo? Sa Timberland lang. Ayaw na kayong payagan sa shotgun trail? Salamat sir. May multa na po Ganon. Pumasok kayo ron. Dito pa lang sa may patiis, hindi na nakakapasok. Hindi na po makakakyat. Oo. Bakit kaya daw? Madalas po kasi daw may dyan, yung basag na bote, tsaka lagi nabibitin yung mga truck dyan. Yung mga nagdadump sa shotgun trail na truck. Di ba may dumping site kasi sa sa shotgun trail Thank you sir. Sige po. Okay guys, kain muna kami. Ginagawa nilang Hi guys. Ayun nga. Malaki na sila lahat ng bote, binabasag na nila sa gitna, kaya nagreklamo sila ng mga truck na nagtatapon na nila. Kaya ngayon, may bantay nila. Ano po yung bantay dyan? Checkpoint? Mga polis po ba? Barangay. Barangay po. Ayun nga, sabi nung isang biker kanina, 1.5 daw ang multa pag nakita ng Pag pumanik. Bawat talaga nakaharap nila dyan. Pero katulad namin sa communication kami, hindi naman kami tayo. Kasi magme-maintenance kami nung namin. Huwag lang bike lang. Bike talaga bawal. Saka yung sa gabi magmumotor. Tinapay. Tinapay. Ikaw sir, kuha ko sir. Ate, tinapay daw Kain tayo guys. Kain lang muna kami para mamaya pag akit namin may lakas. Magkano pa kulang namin te? Magkano ba yan? Ayan na, kunin na natin lahat sa Magkano po ito Yung isang buo na yun?
Ano mo para Yan ang mga joggers. Turay ka may tubig. Ano ba? Ang tag ito no? Ang tagal nila. Ano pa lang ako? Magja-jogging kayo pa akyat. jogging packet. Pababa na. Hindi kayo hinihingal pang ano. Hiningal lang ako. Sila naman yung mga nagja-jogging dito. Ayan. Ayun, yung may sexy daw, dalawa. Saan kayo tumatakbo? Sa may Timberland lang? Okay. Sa shotgun? Pwedeng maglalakad lang. Shotgun. Pero yung Para mga biker, binawal yata eh. Ayun. Yung mga kasama nila yan. Ine-enjoy nila yung ano, hello! Good morning! Mga jogger. Mga bikers pa rin na sabi nga kanina nung isang biker na hanggang Timberland na lang sila. Yan yung mga bikers na hanggang Timberland nakakarating sila. Yun lang. Limitado na yung tinatakbuhan nila, di tulad dati. Hindi pa sila pinagbabawal na umakyat sa may shotgun trail. Nakakarating sila hanggang doon sa may paanan ng Mount Mataba, at yung iba nga nagpapahatak sa mga nakamotor para makarating sa tuktok ng Mount Mataba. Guys, dire-diretso na kami nito, paakyat ng Mount Mataba. Itong sinasakyan namin, yung sasakyan ng kasamahan ko, itong si Sir BX555, actually hanggang sa may paanan lang kami nakakapag-parking dahil hindi naman pwedeng makaakyat doon sa bundok. Pero yung iba, yung mga naka 4x4, nakakapanik sila hanggang doon sa may itaas ng bundok ng Mount Mataba. At yan nga po, yan pakanan na yan. Yan yung kali na tumutumbok papunta sa may Timberland. Yan diretso na yan, yung mga group ng bikers na yan. Yan area na yan, yan ang Timberland. At ito, pakaliwa naman kami, paakyat naman kami sa may Mount Mataba, kung saan nandun yung ano namin, yung radio tower. Kailangan makarating kami sa radio room para maayos yung mga communication equipment na naapektuhan ni Bagyong Ulysses. Ito yung dinadaanan papunta sa Shotgun Trail, kung saan yung sinasabi nga kanina nung may-ari ng tindahan na kinainan namin, yun naging issue nga, yung mga basag na bote raw na ikinakalat ng mga nakamotor na pumapanik dito pagkagabi, na parang sinasadya. Yung mga malalaking tipak ng bato na madadaanan, at ang nagreklamo nga yung mga truck na humahakot ng basura
para mag-dump sila doon sa shotgun trail. Actually may dumping site po kasi sa taas nito eh, yung shotgun trail na sinasabi niya, na pinupuntahan din naman ng mga biker na umaakyat dito. At dito pag hindi sila nagpahatak, hindi sila makakaakyat basa-basa dahil matatarik na yung lugar na dinadaanan. Kung mapapansin nyo, Bawal data tayo. sige sir. Good morning po sir, sa communication po kami. Magme-maintenance kami. Kasi yung nawala yung ano namin sa bumbero, kailangan check namin bakit nawala yung frequency namin sa bumbero. Saan nyo i-check? Sa ano po, sa taas sa may Mount Mataba kila ano? May maintenance daw sila. Pag may maintenance po kami. Kanina po? Kay Richard kami. Kay Richard o kay Mike? Kay Richard po. Kasi ang pinano namin yan, tinatatawagan muna namin sa radyo kung talagang doon kayo pupunta eh. Kasi, Ang problema ngayon kasi sir, ewan ko kung sasagot siya sa simplex. Kasi yan ang ano namin ngayon sir, kasi dami na gumagamit. opo, actually binablog ko po pasensya na po Sila. Subukan po natin ako sasagot siya. Sir Richard. Sir Richard. Sir Richard Bex24. Kasi kay Mike po, pwede kayo makakontak kayo kay Sir Mike po. Kasi yung ano namin kasi yun, gumagamit ng pangalan kasi sir eh. hindi kami sa bumbero naman talaga kami. Actually ayan ang ID namin sir. Meron naman kaming pinangahawakan na ano na bumbero kami, hindi kami ano. Maraming pero kasi ang ano lang namin, ang usapan kasi namin diyan talaga, bago kasi pumunta doon, tinatawag namin kasi may radyo nga kami diyan kay Mike, kasi lang nandoon sa kabila sa kasama namin. Wala akong frequency ni Sir Mike eh. Yung Iba yung sa amin sir eh. Iba po yung sa amin kasi. Ayan nga po, ang naging restriction nila rito, meron talaga silang kubol dito. Kung saan kasi kine-check nila yung mga umaakyat. Ito po yung kubol nila. At kine-check nila talaga yung ano, buhat nga magkaroon ng issue dito sa na ireklamo ng mga nagdadump sa shotgun trail. Okay guys, sandali lang anuhin ko lang muna regulahin ko lang muna para mapayagan kami nila umakyat. Nasampulan kami ni 555. Hinarang kami sa checkpoint kahit na sinabi pa namin na sa communication kami at mag-aayos lang kami ng mga communication equipment sa bumbero. Pero talagang ganun, wala tayong magagawa. Yun ang ano nila SOP nila. Siyempre pinatutupad nila dito yun dahil nasasakupan nila. Ayan guys, mapapansin nyo yung mga curve na binabaybay namin, paangat. Dati pinapayagan pati mga motorista rito, mga bikers, nagkalat lang sila dyan basta Sabado, Linggo, lalo ang Linggo, yan ang talagang maraming biker dito. Dahil nga yan, isa yan yung sa mga dump truck na nagdadump do sa pinaka landfill nila sa may shotgun trail. Yung grupo nila yan ang nagreklamo dun nga sa issue ng mga basag na boteng nagkakalap dito at mga malalaking tipak ng bato. Dahil nga matarik ang mga kalsada rito, kaya malaking abala sa kanila yon yung madadaanan nila na may mga basag na bote at yung mga malalaking tipak ng bato. Hindi ka kasi pwedeng hindi makabuelo rito, kailangan buelo ka rito pag paangat eh. Yan yung
Ang binabaybay namin, papunta pa lang sa may paanan ng bundok na aakyatin namin. Maraming kurbada rin dito para din umaakyat sa Baguio. Bali itong lugar na to guys, nasasakupan ng San Mateo, Rizal. Medyo malapit-lapit na kami dun sa pinaparkingan namin kapag umaakyat kami rito. Yan, bali ito yung pinakahuling kurbada na lilikuan namin papunta rin sa pinaparadahan namin. Yan, katulad niyan, yung mga dump truck na yan, malalaki yung dump truck nila dito. Yan, nanibago na naman ako, namimingin na naman ako. Tulad nung unang punta namin dito na nung nasa mataas na kami, medyo parang ano yung tawag dito, parang sumakay sa eroplano na mamimingi ka ng konti dahil nasa mataas na lugar ka na. Ang mapapansin nyo, yung dinadaanan namin, bundok-bundok talaga. At itong nasa gawing kanan na to, yan na yung may bangin dyan na pagka nagkamali ka at medyo nawalan ka ng control sa manibela, sasadsad ka pa baba sa bangin. Narating din namin yung lugar na kung saan diyan kami pumaparada at nagpapahinga lang konti bago tuloy-tuloy na makaakyat sa taas. Yan. Bali hintayin lang namin yung mag-assist sa amin para iakyat yung mga gamit na dala-dala namin, yung power supply ng communication equipment at yung pinadala sa kanila na panglibangan nila. Sige sir. Okay guys, baba muna kami. Bali hinihintay lang namin ngayon yung mag-assist sa amin. Kung nakikita niyan maliit na daanan na yan,
Yan. Yan yung starting point paakyat doon sa site, doon sa radio room namin. Yan, yung sa mga dump truck na nagdadump ng basura doon sa landfill area. At yan nga guys, yung diretso na yan, yan yung papunta sa may shotgun trail, doon sa may landfill. Yan, yan nagpapabalik-balik yung mga dump truck na nasasalubong natin, yung nasasalubong namin, at nakakasabay din minsan. Ayan nga po, ito na si Sir Richard, siya yung iniintay namin na. Good morning sir. Ang higpit pala ngayon dito, no? Hirap pala ng ano nyo rito ngayon. Pinapasok din, kaya lang, di ako makita. Medyo hinarang kami na ano eh. Niraradyo habi ko, hindi ko sigurado kung sasagot. Kasi ano eh, ako wala kami repeater, baka hindi nagmo-monitor, kaya ano. Ano ba to? Ayan yung power supply sir. Oo, tanggalin na lang. Sila yung tumitingin at nagme-maintain din doon sa radio room pagka hindi kami umaakyat. Sa kanila, sila yung ano, yung nagbibigay ng status sa amin, ano nangyayari tulad nga ng bumagyo. Sir, meron nga palang pinadala rin na ano, pamanhid ng utak. Ito yung pasalubong namin sa kanila. Ayan. Ayan yung dala-dala namin na ano. Talagang pinigyan mo. Oo nga sir eh. Binablog ko na sir. Pa-contact na rin si ano tuloy Mang Luz. Ano na ba nangyari din sir? Okay na? Oo, gubo, palit na tapos yung paano kaya yung mga bintana sir? yung problema ko eh. Bulok na masyado yung frame. Kaya nga eh. Ng ano, ng plain sheet. Oo. Kaya mabigat o kaya ano. Ang ano na lang doon, samantala, kung ulan ng malakas, palang uli ng plain sheet ng buo. Makikita mo mamaya para maano. Sige sir, kung ano magiging pwedeng remedyo para pagkain tulad ng may ulanan. Kasi nawala ang frequency ng vertex. Nawala? Yung DMR nawala. Tsaka yung BH shot nawala. Yun yung ngayon. Yun ang talagang ano namin dito eh. Kaya nagpilit kami. Ang daming ulit namin na talaga nag-attempt umakyat, di kami makaano. Baka napura yun sa tagal ng run out. Kaya nga eh. Nag-ano yung material mo pa. Ano sir? 5 araw. Yung blackout? Paano kaya yun? Nag-reset? Ganon? Malamang, ganun siguro. Kaya sana hindi. Kasi ganyan man talaga, tapos biglang balik yung ano. Pero bunot naman yung nakaraan eh. Ang suspect namin baka yung power supply na ano eh, na-surge. Ganun isa pa rin yun. Paalaan yung power supply. Kaya may dala kaming extra power supply para dun nga eh. Pero ano, nakita ko kapon may ilaw naman lahat. Kasi di ba nag-repair kami, kita mo naman sa yero pag wala nang bubong. Hindi na lang ako rito ha. Sige sir. Yung kung di kaya sir, balikan mo na lang yung ano. Kailangan agad-tapos. Ang bawal. Bandang huli, panayagan din tayo. Kaya nga eh. Hindi, nakita naman yung ID natin eh. Pag narinig yung pangalan ko noon, sabi mo sa amin kamusta. Inano niya si Sir Mike daw.
Hindi makausap ko. Gusto niya mangyari, sir, radyohan kita. Pag sumagot ka, kumbaga, doon sila maniniwala. Narinig sa... Ang ano pa, si Sir Mike ang inaano ng isa. Kinuha yung radyo sa baba raw, bumaba. Pagbalik di tuloy na kayo kasi wala yung radyo. Okay guys, Ito kausap nila si Sir Mike. tutuloy ko ulit mamaya. Medyo magpipicture-picture lang muna ako para ma-document ko rin sa group chat namin yung pag-assist sa amin. Oo, sabi ka na para ikaw hahak ng bote. Pwede rin sir, pwede. Balikan mo na lang ako. Okay. Ayan nga, iaakit niya na yung mga dala-dala namin na kailangan namin para sa pag-maintenance na gagawin namin doon sa radio room. Ang call sa niya ay 1.5. Siya si Sir Richard, yung taga-ayos namin pagka nag-a-problema kami sa tower, pagka nag-a-problema yung ano ng radio room. Siya yung contact person namin dito. Kaya nga lang wala kami repeater ngayon, kaya wala. Hindi kami makakontak sa kanya through radio. At for information nga rin pala guys, dito, pag nandito ka na, ang signal ng cellphone very weak. Puro ang signal dito. Tsambahan Hindi pantay yung tsambahan makatawag ka o makatext. May spot lang na medyo nakakakuha ng signal. Yun nga, babalikan niya ako rito para sasabay niya na ako na makaakyat mula sa kinatatayuan ko. May tagiliran itong bangin na to. Yan ang mga matatanaw natin dito magmula rito sa kinalalagyan ko, na mapapansin nyo na paikot puro kabundukan. Yan. At yung lugar na nakikita nyo yung namumuti na yan yung pinanggalingan namin kanina. Parting Quezon City yan. At dito nga, ito yung lugar na kung saan yan yung tinatawag nilang Mount Mataba. Ito na, paakyat. Bablog pa kayo yan. Paakyat na kami. Nakaangkas ako sa motor ni Sir Richard. Ako ka. Ilong saan? Balikat. Balikat ka umawa. Saan ka ba umawa? Isang kamay mo. Andito ako sa yung grab bar. Madaling magmotor, paakyat. Ito nga, checkin ko na ano yung nangyari, bakit nawalan kami ng repeater sa communication namin. Ayan, yan ang inabutan namin dito ni Sir Richard. Ayan. Although maraming yung pamintang buo,
para sa daga sana. Mas nagustuhan yata nila yung lasa ng pamintang buo. Ayan. Ito sir, Sir Tom, ito may napatid. Hanapin ko saan nakaano to. Baka blower na. Yan. At ito nga yung VHF kung bakit nawala. Nasira yung switch ng power supply. Hindi ano obligado mamaya palitan siguro yan. Yung ibang power supply naman okay naman, working naman siya. Ang problema lang talaga walang hindi makatransmit. Kahit ni-reset na namin kanina to, ganun pa rin. Sige guys, titingnan ko lang kung anong problema. Paano gagawin natin dito sir pagka ano? Itong mga bintana. Ito, bulok ko na oh. Oo nga. Paano kaya yan? Hindi kaya sa taas ang problema. Hindi mo nagalaw kasi. Hindi na lang bibigay na akong susi doon sa kabila. Sige sir, sige sir. Yan nga, yan ang tsura ng mga equipment natin dito. Yan. May nakalusot pa rin na mga daga. Naka-penetrate sila sa loob ng cabinet. So, ito yung naputol. Yun nga, ito, problema to. Bali, ang nangyari dahil bumagyo nga, siguro dito sila nagtago para hindi sila mga nataranta siguro nung umulan, nung bumabagyo, kaya ito kaya lang nanira sila. Ayan sir, dito to yung controller. Ay, lang. Bakit dalawa ito? Hindi ko yun. Wala ka bang ganyan jack sir? Wala akong ganyan. Hindi na nga. Ba't may jack tayo? Controller yun. Tanong mo sa wala ka pa punta ka kanya? Wala eh. Ang parehas ano yan? Makakatuwan ba sa'yo yun, sir? Yung Sa cellphone? Kaya pala makikita ko wala.
natin? Oo. Bakit? Eh, dyan naka, ano rin yun Sa controller na to? sa controller din. Ang problema yun. Sunog sir. Nag-nag nga eh. Kinain eh. Wala tayong muna nalagyan ng ground. Doon dumaan yan. Doon sa... Pag mamaya, pag halimbawa. Tinakpan ko na dati yan, kaya tanggal kasi ni Berton. Tinakpan na namin yan. Magaling na rin yan. Nakakaano, hindi naman doon. Lagyan na lang ng peppercorn. Eh, wala lalo yan. Lalong na Totoo wala yun yan. kinabog lang yung paminta. Ayan, kumalat yung paminta sa loob. Hindi naman lapit. Walang transmit. Gising na kaya yun? Sir, paano na lang, painit ko na lang. Ha? Oo, pakita ko nga doon. So, ano tawag dito? Sa controller niya yung... Yung jack ng controller. Yung source jack ng controller. Medyo alanganin kung maayos yung equipment dahil nga rin sa sinira ng daga. Illegal case. sige. Magpapatay nito niya. Ito, papalitan namin yung power supply. Wala ko muna yung Kaya mo na dyan. Palitan ko na ba yung antena? Hindi na. Ano, natanggal ko na yung... Okay. Laya ako. Mamaya. Para hindi ka mamasek na ano. Ito ba ano to? Tinagay lang to para hindi mahulog? Hindi ko alam eh. Hindi ko na impression yun. Wala eh. Baka access sa tingin ko. Hindi. Go yan. Pero tagal natin. Hindi naman makahingi. Okay. Meron! Pornada nga lagi yung akit namin eh. Di ba, kung sino-sinong bagyo dumating, huwag ka nag-aaya ng bagyo kasi. Ito si Mang Luz, yan. Yung aming tagalinis dito. Yan. Binablog ko yung yung akit ko eh. Yan. Kasi nakaraan sabi ko birthday ko. Oo nga. Yun yung kinabukasan dapat aakit kami, hindi kami natuloy niya. Huwag muna natin lagay ito. May blower naman pala. Tabi na Oo, month na nagpatay eh. Yan niya eh. Bus na yung mga alaga mo. Naku, sinasabi ko sa'yo, paharang-harang ka pa ng mga screen. Pumasok din naman. Yung mga alaga mo talaga. Oh. Hindi. Sabi sa'yo, pagsabihan mo, huwag sila papasok. Kahit kasi lalagyan mo ng gin, okay, emperador, Pusip. sa loob para hindi pumasok. Patrong muna. Tara, Manlus. Ano muna tayo rito? May papipirmahan lang ako. Sabi ko, boss, birthday ko ah. Ako nga, nililinis natin yung motor para yung corrosion niya matanggal. Mahalang sa mahango eh. Kung may kapto na lang ang lusuruin mo para matanggal. Tapos kung may brasi sa rito, lihiram mo ako. Kaya nga eh.
Bili pa nga yung paminta eh. Baka gawin panahon. Bibigyan mo sila dito ng hamon. Dito pumasok. Kung minsan, totoo lang. Totoo na to. Oo. Hindi pa kailangan ng mga dagat na. Dumadante, no? Kung nakakatawa. Oo, pagkagal na yung kurang. Dagat yan. Kaya sa tawag namin dito yan, hindi dagat. Mabait. Yung dagat, bakit sa paligid na. Tawag namin mabait. Permission Central, Dex 24. Central, Dex 24. Central, Dex 24. Sir, how copy? Pa-audio check sana, sir. Likewise, shout to si Sir Sama para makapag-audio check.
Sa pound, that's 2.4. Sa pound, BX2.4. Ganito ang gawain ko dito pagka nag-maintenance ako. Isa-isa ng unit na yan. Pagkailangan i-cleaning, i-SWR check. Ganun ang procedure. Tulad yan, may nasirang unit. Kaya dapat na obligado ibaba para maayos. May pa-repair tapos i-accept na lang ulit para ma-set up ulit siya. Sa pound, that's 2.4. Sa pound, last one. Tanggal na ngayon yung mga pantahok nila eh. Sige ba ako pa? Hindi, nililinis ko na lang siya para pagbalik ng mga Wala ka nang sasakay doon? Naiba ba mo na iba siya? Hindi, isang mabaan na. Dito yung wala paano, pakit na lang dito. Ako sunod nga, bayan ang Bakawan. May amin mo parang ako. Malalaki ba yan siya? Mga pa yun. Ganyan lang din, kaya naman. Biga ka na sa O kotse. sa hindi ko pwede sa ano, bahay din. Kaya lang sa kanya sa kuha yun, dudumi nun. Matapuya tayo. Sa ano, yung mabasag sa pagbaba. Ganda yung sa babaan na. Tapos pinakamoy dala mo. Pwede pull out. Ano yun? Ano pull out yung pull out? May kasama sa hater yung pull out ito. Nakaano siya oh. Naka-connected siya. Buhay ba to? Buhay ba to? Itong Hytera, lima Hytera. Ito no? Hindi, yung tinuwat buhay. Di pa dali na lang yan. Ito, di ito pwede palang tanggalin. Pero siya. Kailangan yan. Ito 20 ba yan? Hindi rin naman magagamit yung yung UXF namin. Kaya DMR muna. Ang DMR itong nasa gitna eh. Ali, tandaan mo to. Wala mang problema yan eh. Pagdating dito, lagyan lang isa doon tapos tugtong na lang ito. Wala eh. Ang Dating mo na. papalitan niya eh. Ha? Papalitan niya dito. Ang pangkailangan dito. Hindi. Itigay na. Itigay na. Nakatanggal ba dito? Oo. Yung ginawa ko din dati yung sinunod. Ang kailangan. Tapos yan eh. Yun. Ito kasama pa siya.
Ha? Tayo ba? May baterya rin pala yan. Meron din. Baka magiging ano. Ayaw? Hindi sa mga Saan pa ang basic? wala na? Saan pa ang basic? Saan pa ang basic? Dapat mga pinisa na to. Pag inayos ko yung dahil ako nag-tip yung ano yung kapag na kaway. Oh, sige, sige. Ang dami na ano pa rin ang yung kawayan na to. Okay. Dapat. Yung baterya kaya sir, ano? Isa lang yan, makikita na kung ano yun. Oo, dito sa puluhan. Okay pa rin. Kadadagdag lang natin ng makaran niya. Oo. Pag tag-araw lang naman yan, pag tag-ulan, hindi pa ano sa ano yan.
Try ito ha. Tie wrap na to. Yung bawas. Yan ako dun. Yung bawas nito. Yung makapal ang gamitin mo. Ha? Yung makapal. Hindi yung makapal ba to? Meron dyan, yung malapad. Yung malapad dyan. Sa promise ko po. Boss, video mo daw lang kung gana ka kaya. Ano? Videoan mo. Oo. Para makita yung mga kalawang mo. Sige, sige. Kung pasya niya, Sige, sige. kung hindi mo yung pagkawin ng baby sa ano, labas. 14 kuragi. Nakakasali ko nakakasali. Oo. Hindi niya pinagkasya. Baka magbago daw si Sato. Sa akin kasi dyan, kung ganyan nila papaguhin, mabuti pa magpagawa ng frame. Suka ng sukat yan. At pagkawan pa ito. I-picturean ko para mapadala rin din. Babakasin mo. Ayan nga guys, hanggang dito lang muna. Marami pa akong ayusin. Ito nga, kailangan namin ibaba yung controller at yung unit ng VHF para ma-repair at ibalik na lang dito. Yan ang katuwang namin na tumutulong. Yan, si Mang Luz, siya yung naglilinis dito sa radio room. At yan, siya rin yung mga nagtatabas ng damo rito pagka yung tumataas na yung mga damo rito sa harap na radio room na to. Isa sa sinira ng mga mababait dito, yung ilaw na ginagamit ko pagka may inaayos ako sa loob ng panel ng mga radio equipment, hindi na siya pakikinabangan, sira na talaga. Sir guys, sir. Pag-i-11 nga na 1 yung unang repair natin yung sa tower, ang kulang na lang natin is 3K, di ba? Tungkol doon sa negative info ko hindi ko alam yung tungkol doon. Kaya yan, nasa P11 kila Richard Glenn. Copy sir.
tinatanggalin ni Mang Luz yung mga ikinalat ng mga alaga niya. Bait. Finish din. Pawalis na rin tong mga ano, Mang Luz, ha? Oo. Para pag ano, Linisin mo. eh, ano kaya pwede natin pansakit dito, Mang Luz? Alin? Yan. Dito? Ibabaw yan. Ay, gamitan mo na isang bisko. Ayun. Oo, yun para lang ano. Baka mamaya, ano. Wala niya yung mga bintana, nakalupan din, gawa ng bagyo. Kaya pagka umuulan, naanggihan tong loob ng radio room. Ay, nasa kanta na ibabaw? Ibabaw lang, Mang Luz. Tanggalin mo yung ano. Yan. Balik na lang natin pagka ano, nandiyan lang. Bukas na pasayasan mo ni Pawel Klein. Ito nga, tapos na. Yun lang, babalik pa kami. Ito si Madam Sara, ang may bahay ni Sir Richard. Yan. Yan yung mga friend namin dito. Ayan yung mga ipo-pull out namin. Sabi mo lang kailan ka Kanina motor, ngayon tricycle na pagsasakyan dahil marami yung ano, dala-dalahan. Anong bundok nga yan, Mang Luz? Yan natatanaw na yan? Sierra Madre na yan. Sierra Madre. Yan, Sierra Madre. Yan, ikot ng bundok to, tong lugar na to ng radio site namin. Ayan yung kanilang kubo. Pag may birthday, nag-happy-happy. Yan. Ito yung mga alaga ni Madam. Yan, ganyan ang buhay nila rito. Ang nakakalungkot nga na wala yung mga biker. Oo, kasi nasarado eh. Paano yung Madam, hindi na mababalik? Hindi na pwedeng aray? Nagpasa kami ng letter kay Mayora dyan sa munisipyo. Maprobahan. Pwede, pero limitado. Pero di ba hindi naman kayo ang may kasalanan di ba? Hindi naman ano Yung mga nagtatambay dyan sa kalsada. Pero hindi taga rito yun. Yung mga tumatambay na yun. Hindi taga rito. Mga dayo. Mga dayo. Tapos tawag niyan yung... Dumayo kasi yung mga last 2 weeks na September. Magsa yung tao. Kaya... Pati tuloy mga biker na damay, no? Kaya pati kami walang... Dapat ganito, Sabado at Linggo. Maraming tao sana, di ba? Wala. Ayun. Kaya yun. Kaya nga. Wala kami. Sana ulit. Mabalik, no? Isang biker na kahit na 2 van lang pero hindi na pwede yung motor dyan sa kalsada lang pabalik. Dito na lang maghihila papasok na. Yun ang binibigay na ano nila. Wala lang ang hinihingi ng isang biker. Gagamit na lang ng 2 van. Isasakay yung bike doon sa van. Kaya pati kami walang... Sabihin mo nga, si Ben. Hey guys, see you mamaya ulit. Baba na kami. Ngayon, ang nagmamaneho naman, anak ni Sir Richard. Gamit namin yan, tricycle. Ayan yung mga ipo-pull out namin. Pero kahit na 3 gulong nito, hindi pa rin ganun kadali para kahit napababa na kami, hindi basta-basta. Dahil yung kung mapapansin yung dinadaanan namin, kaya mauga. Yan. Dito rumarampa yung mga bikers na umaakyat dito. Yun nga, tulad ng sinabi ni Madam kanina na nagpadala sila ng sulat kay Mayora tungkol nga sa issue ng reklamo na mga nagkakalat ng basag na bote at yung malalaking tipak ng bato. Hindi naman pala taga rito yung mga gumagawa nun, mga dayo lang. Ang lang naguntan yung issue sa mga biker, kaya pansamantala pinahinto muna sila at
medyo naghigpit ang barangay para sa seguridad nga nung lugar. Yan, ganyan kahirap mag-akyat manaog dito. At sabi nga ni Mrs. ni Sir Richard na kahapon lang tumigil ang ulan dito. Di nung bumagyo rito, walang nakakababasa nyo. Ha? Pero mahirap. Mahangin ba rito nun? Oh, lakas. Medyo matarik na akyatin. ilalim ng nung mga daanan dahil laging nababasa, nadadaanan ng motor kaya nauuka yung lupa. Kaya kahirap ang umakyat dito ng nakamotor. Kahit na yung pagbaba mahirap din.
Sa wakas, nakarating din kami sa paanan. So guys, pauwi na kami. Pabalik na kami, pababa na. Pabalik na kami ng Tondo. Mga bundok-bundok ang dinadaanan. Tagal ko nagpupunta rito, sir, hindi pa ako nakakita rito ng landslide. Oo nga, wala pa ako na-experience na landslide dito. Kidlat. Kasi ano mo yung... Andito. Kidlat, naranasan ko rito. Dito? Tsaka yung biglang dumilim, bumaba ulap. Oo, nakakatakot, sir. Yung mga taga rito, sanay na, natatawa nga sa akin eh. Kaya mahihirapan sa'yo kung umakyat ka rin, sir, mahihirapan ka. Uka-uka ang lupa, ang lalim. Sanay lang talaga sila sa magmotor kahit na anong kondisyon ng lupa. Magagaling akat mo. Oo. Tricycle namin ang ano niya. Wala, mga taga rito yan. Kaya ano na. Sa kanila parang normal na nila yun. Normal na buhay nila yun. At yung kambing, oh. Paalam tayo sa atin. Naharang talaga sila, oh. Boss, thank you. Okay na po kami. Ayan, ayan yung ano nila, oh, kubol nila, oh. Check out, babayad sila. Naghigpit talaga eh, no? Dati wala yan eh, walang ganyan yan, di ba, sir? Wala ano. Ngayon, nag-checkpoint na. Pinariandahan. Yan dito.
biker na hindi na makapenetrate dito sa may Mount Mataba. Malaki multa, 1,500 daw pag nahuli ko maakyat dun. Hey guys, thanks for watching. Dito na lang uli. Until next